for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Suzuki Trias via Folks Parañaque. At meron na naman tayo dito isang bagong motor ni Suzuki. Ang pinakabagong version ni Smash 115. Dati ay carb, ngayon ay FI na. Mas lumakas kaya at nagmahal ba? Tutok lang kayo dahil check natin yung kanyang specs and also the price. Let's start guys sa kanyang variant. Ito ay merong 2 variant. Meron tong combination ng naka-drum and naka-spoke. And yung isa ay naka-disc plus mugs. Color available sa spoke plus drum, candy summer red and titan black. At dun naman sa naka-mugs and disc, metallic matte, stellar blue and titan black. Ang andito ngayong unit ay yung naka-drumming ng spoke. Dito sa harapan sa kanyang gulong, ang size nito ay 70 by 90. Wala tong pinagkaiba dun sa old version niya. Brand naman ng kanyang gulong, naka-MPB na to. And napakaganda rin nung design nung kanyang stock tires. Itong gulong nga, tube type pa rin to. Same with dun sa kanyang naka-mugs, naka-tube type pa rin. Pero convertible naman yan kasi naka-mugs na rin yung isa. Braking system niya dito sa kanyang harapan, ito drum brake. Tapos yung kanyang speed meter, naka-cable pa rin siya. Hindi pa siya digital. Dito naman sa kanyang telescopic port, makikita natin na matte black yung pagkaka-finish sa kanya. And ito try natin yan mamaya at alam ko si Smash, maganda yung kanyang suspension front and back. At kapag makikita mo siya in actual talaga, napakalinis lang din. So napakagandang alagaan nito. Pwedeng applyan ng metal polish para ma-gain mo yung ganyang look, yung napakalinis. Dito naman sa kanyang fender, mahaba pa rin yung extension niya, just like yung old. Pero nag-iba na siya ng design dito. Ito pa umbok na, yung dati kasi may mga curves pa, katulad nito. Dito naman sa kanyang pairings, hindi rin naiiba dun sa dati. Same pa rin nung kanyang texture. Napakaganda nung pagkaka-finish. Nung kanyang paint, yan, glossy oh. Napakakintab. Tapos makapal yung plastic niya dito. Dito naman tayo sa kanyang side. Mas mahaba na to kaysa dun sa dati. Tapos nagpaangas pa dun sa kanyang looks. Ito yung extension niya dito sa baba. Parang pangil. And yung mga decals combination, colors niya kulay puti lang din. Pagangat naman natin dito sa may left side lang niya, meron lang siya Smash FI dyan. Dun sa kabila, wala na. Dito naman tayo sa kanyang design dito sa pinakaharap. Para siyang mga big bike yung pagkaka-design niya. Kasi meron na rin siyang air scoop dito. Ayan, so maliit lang dyan. Tapos dito, pointed naman dito sa kanyang harap at nandito yung kanyang busina. Dito naman sa kanyang ibabaw, nandito naman yung emblem na letter S. Dito naman tayo sa kanyang signal light. Makikita natin dito naka-bulb pa rin siya. Mas maganda sana kung LED na to kasi kapag nasa off-road, kadalasan kasi yung filament nung bulb, yun yung napuputol. Kaya ang effect nun, napupundi yung bulb natin. Pero sa design, napakaganda pa rin. Headlight naman natin, mas pinalaki kesa dun sa kanyang carb type. At yung kanyang ilaw, bulb pa rin siya. Dito naman sa kanyang parting left side, andito yung decals na FI fuel injection. Overall look naman nung kanyang harap, pogi pa rin naman siya. Ang tindigan naman natin, mas naging kamukha niya si Shooter kesa kay Smash. Ang pinagkaiba lang nila, meron siyang air scoop dito sa gilid. Moving forward naman tayo dito sa kanyang handlebar. Dito tayo sa kanyang left side. Basic lang din naman siya, yung kanyang dimmer, turning lights button at yung kanyang busina. At dun naman sa kanyang right side, yung kanyang starting system which is push button plus meron pa rin siyang kickstart. Dito naman sa kanyang grip, same lang din nung design dun sa kanyang old version pero ang nilevel up lang nila dito yung kanyang tip, ginawa na nila ditong bakal. Sa kanya namang meter panel, very visible to, readable. Napakalalaki nung kanyang font. Nakikita natin dito yung kanyang speed meter indicator, yung kanyang odometer, gearing indicator, meron din tayo dito yung kanyang fuel gauge, at yung kanyang high beam indicator, turning lights, and magkasama. Hindi mo agad-agad mapapansin kung naka-left or naka-right ka. Dito naman yung kanyang check engine indicator. Purely analog siya. Ito naman kanyang lever, ayan, hindi pa siya coated. Ayan, dito naman sa kanyang ignition, mechanical key pa rin siya, pero meron na siyang shutter lock. At yung fairings niya dito, napakaganda ng pagkakaglossy, makikita nyo dyan sa picture, ayan, lalong-lalo na sa personal. At kung bababa naman tayo dito sa kanyang belly, meron na rin siya ditong safety precaution, at meron na rin siya ditong reminder for the fuel injection. Dito naman tayo sa kanyang engine, mas pinaganda yung style ng kanyang crankcase cover, pero yung kanyang cover for the front sprocket, plastic, pero ang twist, nilagyan nila ng carbon type design. At alam nyo ba na hindi lang yung itsura niya yung nagbago dito, pati na rin yung kanyang performance kasi itong makina nito mas pinalakas. Ang engine type nito, 4-stroke, single overhead cam pa rin, single cylinder, 2-valve, 113cc, and air-cooled pa rin siya.
Ang max horsepower nito, mas malakas na to kesa dun sa luma, 6.9 kW at 7,500 RPM, while dun sa old niya is 6.4 kW at 8,000 RPM. Ang max torque naman nito, meron itong 9.10 Nm at 6,500 RPM. Dun sa dati, 9,000 Nm at 4,000 RPM. Dito naman sa kanyang right side, ang mga nadagdag dito, ito yung cover niya para sa ating footwear, para kung mainit man sakali yung makina, hindi matatouch or masasagay lalong-lalo na yung ating paa dito sa kanyang makina at hindi mapaso. At meron na rin to. Dito naman tayo sa kanyang pipe, mas humaba na yung kanyang heat protector dito. Ito kalahating plastic, tapos dito sa kanyang dulo, kalahating aluminum. At dun sa kanyang emission, mas bumaba yung carbon emission nito kasi fuel injected na, tapos Euro 3 compliance pa siya. Decals naman natin dito, simpleng-simple lang din, Smash FI. Dito naman tayo sa kanyang upuan, nag-iba na rin to ng texture. Kapag makikita nyo siya in actual compared dun sa kanyang carb type, ayan, iba na rin siya. Sa comfort naman nito, siguradong mas gumanda kasi mas lumapad itong kanyang upuan, tapos medyo malambot din yung kanyang foam. Susubukan natin yan mamaya. At buksan naman natin yung kanyang underseat compartment. Ayan. So maluwang din dito. Malinis lang din. At yung kanyang capacity for the underseat compartment, meron siyang 7.6 liters dito at kayang kumarga ng 5 kilograms. Pwede mo dito ikarga yung important documents mo, pati yung mga kapote mo. Ayan. So pwede dyan. Ang hindi kasya dyan, syempre, yung ating full face helmet, half face. Pero no worries naman kasi naglagay din sila dito ng helmet hook. Ayan, kung gusto mong iwan yung helmet mo, pwede mong i-hook dyan. Dito naman tayo sa likod ng kanyang upuan. Wala siyang tool organizer, saka paper organizer. Plain lang siya. At dito naman tayo sa kanyang fuel tank. Ito may overflow din siya. Kung sakaling ma-full tank mo tapos aakyat yung motor mo o bababa, babangki. Kung lalabas yung gasolina dito mag-overflow. Tapos yung exit niya dun sa likod ng kanyang tapaludo. Ang fuel capacity naman nito is 3.7 versus dun sa old na 4.3. So mas kumonte yung kanyang fuel capacity. Pero, ang naging maganda dito, mas bumaba yung kanyang fuel consumption, naging 68 kilometers per liter. Sulit na, lalo na kung pang araw-araw mo to, pang business, yan, pampasok sa school o sa trabaho, okay na okay kasi napakatipid na rin niya. Ito nga rin siguro yung isang dahilan bakit nagkaroon ng weight reduction si Smash na FI. Kasi yung kanyang carb, 99 kilograms, tapos ngayon, mas gumaan siya, 94 kilograms na lang siya. Ito naman yung kanyang grab bar. Premium looking pa rin yung pagkaka-finish niya. Glossy. Yan, napakaganda. Napakalinis lang din tignan. Dito naman sa kanyang tail light, same as shooter pa rin siya. Ayan. So, meron siyang crystal light. May nakabalot sa kanya, crystal light. Tapos, bago yung pinaka-signal and tail light niya. Dito naman sa likod, braking system niya, naka-drum brake. Ang suspension naman natin dito sa likod, dual shock pa rin. And ang isa pang pinagkaiba nila, ito yung kanyang pillion footrest. Dun sa old kasi, mula dito yung kanyang pillion footrest pa ganyan. Ngayon dito na nakakabit, dun sa kanyang body frame. Dito naman tayo sa kanyang swing arm. Manipis lang yung kanyang swing arm. Pero sa looks naman, matibay siya. And ang pagkaka-finish niya, gloss. At dun naman sa kanyang stock sprocket, 37 teeth. Yung kanyang timpla nasa panghatakan at saka meron ding dulo. Pero kung gusto mo ng mas matipid, mas mabilis, pwede mo pa yung liitan. Sa height naman nating 5'6", i-check naman natin yung comfort natin, yung kanyang seat, at abot na abot ba natin to. Una muna, gusto ko munang i-appreciate yung looks niya. Mas gusto ko yung kanyang mugs variant. And napakagaan lang din to, pwede ring pambaba. At dun sa kanyang comfort, ayan, okay na okay rin naman. Lalo na yung kanyang upuan, sakto lang din. Hindi tayo nakayuko pag nakahawak tayo sa kanyang manubela. And napakalapad din yung kanyang upuan. Malambot din yung kanyang foam. At yung atin namang paa, abot natin yung sahig. At napakaganda ng kanyang suspension. SRP naman guys, dun sa kanyang spoke and drum, mas mura pa to kaysa dun sa naka-carb na naka-mags and disc, 66,400 pesos. Dun naman sa kanyang mags and disc, 71,400 pesos. Kung gusto nyo makita itong actual unit, ilalagay ko na lang dito yung kanilang address, yung kanilang FB page, please na gusto nyo mag-inquire sa motor na to. At sana nag-enjoy kayo dito sa vlog natin at maraming salamat. Sana po mag-support nyo ako dito sa ating YouTube channel. I-subscribe nyo na po ako and click the notification bell para lahat ng upload natin manonotify kayo. And please, support nyo na rin po sa ating Facebook page, pati na rin po sa ating TikTok na yung link ay nasa description sa baba. Ano naman ang comment nyo dito sa bagong Smash 150. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe.